Sa previous episode, si Fate ay isang ulilang lalaki na nagtatrabaho bilang isang bantay sa gate ng Holy Knight Castle. Siya ay ni-hire ng magkapatid na Veliric upang gawin ang pagbabantay, kaso ang mga magkapatid na ito ay sobrang bastos at inalipusta pa nila si Fate. Minaliit siya at sinipa pa sa mukha at sinabihan na kung di dahil sa kanila ay hindi siya makakapagtrabaho at hindi rin makakakain, pero tinanggap lamang ito ni Fate hanggang sa may nangyaring kaganapan na kung saan, na-awaken ni Fate ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagpatay niya sa isa sa mga magnanakaw. Nabili din ni Fate ang isang espada na may kakayahang magsalita at sinabihan si Fate na siya ang maggagabay sa kanya upang makamit nito ang kapangyarihang ninanais niya. At sa pagpapatuloy ng ating recap, si Hato ay labis na natutuwa sa pagkakataon na makilala ang corpseman, at si Fate ay lumingon sa kanya na may kanyang kumikinang na mga pula niyang mata. Si Hato ay nagutos sa kanyang mga energetic na mga tauhan na sumugod muna, subalit sa oras na iyon si Fate ay sobrang bilis kumpara sa kanila na para bang hindi na nila makita kung paano siya gumagalaw. Si Fate ay tuluyang winasak ang mga kalaban na ito, habang si Hato naman ay tanging nakatulala na lang sa gulat at si Fate ay lumapit sa mga naiwan na may masamang hangarin, kaso ang natirang grupo ni Hato ay tumakbo ng mabilis para sa kaligtasan ng kanilang mga buhay. Si Hato ay malinaw na natatakot, ngunit patuloy pa rin siyang nagmamatigas at nanindigan sabay sabi, na hindi niya papayagan na maisahan siya ni Corpse at tinawag niya ito na isang halimaw at binalaan na hindi niya papayagan na makatakas ito sa mga kasalanan na ginawa nito. Pagkatapos ay biglang inalis ni Fate ang kanyang maskara upang ipakita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, sobrang nagulat si Hato habang iniisip kung paano naging ganito kalakas ang taong basura. Wala nang dahilan si Fate na magpaliwanag pa at ginawa ni Hato ang lahat ng makakaya niya para ipakita na hindi siya natatakot. Sinubukan ni Hato na tumindig ng maayos at pinaalalahanan si Fate na siya ang pangalawang anak ng pamilyang Valeric, ang dakilang banal na kawal na si Hato Valeric at sa kasamaang palad para kay Hato, hindi na ito ang dating tao na inaapi niya, at sinabi ni Fate kay Hato na ipakita ang kanyang kapangyarihan bilang banal na kawal dahil sa siya ay labis na mayabang. Sinuri ni Fate ang mga estadistika ni Hato at ipinaliwanag na mayroon itong espesyal na kakayahan na kinakailangan upang maging isang banal na kawal. Iniisip ni Fate kung paano nakakuha si Hato ng kakayahan na iyon at tinanong si Greed kung masisira ba niya ang isang banal na espada. Si Greed ay puno ng kumpiyansa at binanggit na mas malakas siya kaysa sa basurang espada ni Hato. Sinabihan niya ang ating bida na gamitin ito ng buong puwersa at ang walang kwentang si Hato ay biglang nagkaroon ng kumpiyansa at tinawag si Fate na tanga, dahil sa nakapasok ito sa saklaw ng kanyang espada. Ginamit ni Hato ang isang malupit na atake kaso nagulat na lang siya nang biglang nasa likuran na niya si Fate. Sumubok si Hato at desperado na inatake si Fate ngunit kinontra niya ito at pinutol ang espada ni Hato na parang isang butter. Hindi makapaniwala si Hato na ang kanyang banal na espada ay mabilis na nasira, at nilaglag na lang ni Fate ang kabilang piraso nito at ngayon ang ating bida ay lubos ng malakas kumpara sa dati niyang kalagayan, at siya na ang nagsasabi kay Hato na kunin ang isang piraso ng espada niya mula sa lupa. Si Hato ay napuno ng takot at hindi makapagsalita sa oras na iyon, at ipinaalala sa kanya ni Fate na siya ay isang banal na kawal, kaya't hindi siya basta-basta na lang na tumakas ng ganoon na lang. Si Hato ay bumagsak at napupuno ng takot, si Fate ay tinatawag si Hato na nakakaawang tao at pinilit siyang bumangon, binabalak ni Fate na turuan si Hato ng isang leksyon at inaalaala sa kanya ang oras na sinabi ni Hato na ang mga matitigas ang ulo ay kailangang magkaroon ng disiplina. Alam ni Hato ang darating na kaparusahan at nagmamakaawa kay Fate na tigilan ito, ngunit hindi ito pinakinggan ni Fate at nilampaso niya ang mukha ni Hato sa gilid ng bundok. Nilalampaso ni Fate si Hato sa kagubatan, tumigil lang siya pero halos hindi na makilala ang hitsura nito at nakikiusap si Hato kay Fate na itigil ang pag-atake kaso sa puntong ito, sobrang galit na si Fate at hindi makapaniwala na may tao na tulad ni Hato na nagmamakaawa para sa awa, samantalang itinuturing niya ang mga tao na parang mga insekto. Hindi lamang iyon, sapagkat isa rin siya sa dahilan kung bakit ang mahal niyang si Roxy ay ngayon ay mapupunta sa panganib dahil sa mga tulad ni Hato, gumagawa ng desperado na pagmamakaawa si Hato na itigil ang pag-atake, ngunit sobra na sa galit ang ating bida at itinapon niya ito sa ere. Binago ni Fate ang kanyang estadistika para kay Greed na maging isang malaking pana at naglabas ng isang nakakabaliw na atake,
Malinaw na kitang-kita kung gaano kalakas si Fate dahil ang kanyang atake ay gumawa ng pagtanggal sa kamay at paa ni Hato. Iniisip ni Hato kung bakit binuhay pa siya ni Fate, at ngayon ay nagmamakaawa na ito na tapusin na ang kanyang buhay kaso may mga tanong pa si Fate, at alam na ni Hato na gusto niya malaman ang tungkol kay Roxy. Inilahad niya na si Roxy ay voluntaryong sumama sa ekspedisyon papuntang Galia at binanggit nito na kung ang kanyang buhay ay makakapagligtas kahit isang mamamayan ng kaharian, ito ay may kahulugan sa kanyang buhay. Sa ngayon, mukhang napagtanto na ni Hato na hindi masamang mabuhay ng walang mga kamay at paa, at doon ay nagmamakaawa siyang wag siyang patayin kaya't ipinangako niya kay Fate na ika-cancel niya ang ekspedisyon ni Roxy at sinabihan si Fate na huwag siyang patayin. Si Fate ay nag-prepare na para tapusin ang buhay ni Hato, at si Hato ay nagsabi ng pinakamasamang bagay na maaari niyang sabihin at binanggit nito kay Fate na ang paghihiganti para kay Roxy ay isang malaking pagkakamali. Sinabi ni Fate na tumigil siya at ipinahayag na ginagawa niya ito para sa kanyang sarili. Itinusok niya ang kanyang espada sa dibdib ni Hato at sinabi na ito ay ang kanyang sariling paghihiganti lamang. Nang mamatay na si Hato, nag-activate ang skill ni Fate at ito ang Holy Sword Technique at binanggit ni Greed na ito ay nagbibigay daan kay Fate na maging isang banal na kawal, ngunit alam ni Fate na hindi siya tatanggapin ng Kapitolyo at pag-alit niyang sinabi na wala siyang balak maging isang kawal. Pinaliwanag ni Greed na kayang gamitin ni Fate ang kanyang pangalawang antas ng kakayahan, kaya't tinanggap ni Fate ito dahil ang katotohanan na ang mga estadistika ni Hato ay nasa kanyang loob ay nagpaparamdam sa kanya ng lubos na nakakasuka. Binago na naman ni Greed ang kanyang anyo at ipinakita na ngayon ay kaya na niyang gumamit ng isang malaking scythe, hindi lamang ito maganda sa hitsura, ngunit may sumpa ang nakabalot sa armas na ito na kaya nitong putulin ang anumang bagay. Maganda ito sa lahat, ngunit ang isinusumpa niya ay sana kayang putulin nito ang biyahe ni Roxy papuntang Galia at sa ibang dako. Nag-aayos na si Roxy para sa ekspedisyon at isinusuot ang gem na ibinigay ni Fate sa kanyang leeg. Wala nang magagawa si Fate tungkol sa pag-alis ni Roxy at tanging maiiwan na lang siya kasama ang mga kasambahay. Si Roxy ay nagpapakatapang at nagsasabi sa lahat na huwag maging malungkot at ipinaliwanag na ang 3 taon ay mabilis lang. Pinuntahan ni Roxy si Fate at sinubukan niyang ipaalam sa kanya ang kanyang nararamdaman, ngunit tumigil siya nang maalala niya na siya ay isang halimaw at hindi karapat-dapat para kay Roxy. Alam ni Roxy na magkikita silang muli at magkayakap silang nagpaalam at pagkatapos, ibinigay ni Haro kay Fate ang sulat ng rekomendasyon na iniwan ni Roxy at habang si Fate ay nagtatrabaho sa tahanan ng isang lord, hindi siya pwedeng magalaw ng pamilya Valeric. Nakarealize si Fate na si Roxy ay nag-aalala sa kanya hanggang sa huling sandali, ngunit nagpasya siyang ditanggapin ang sulat at nagulat si Haro, kaya ipinaliwanag ni Fate na magsisimula siyang maging isang mandirigma mula ngayon. Ngunit sa gabi, natuklasan natin ang katotohanan at sinabi ni Fate kay Greed na kung hindi niya mapipigilan si Lady Roxy na pumunta sa Galia, ay susuportahan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Sinimulan ni Fate ang kanyang paglalakbay patungo sa Galia, at napagtanto natin na may isang babae na sumusubaybay sa kanya, sabay sabi na ang mga bagay ay unti-unti nang nabubuo ng maayos. Sa mga sumunod na araw, nagbigay si Roxy ng isang talumpati sa lahat ng tropa na sumama sa ekspedisyon, sinabi niya na kailangan nilang gawin ang lahat ng makakaya nila upang wasakin ang Divine Dragon na nagising pagkatapos ng 1 milenyo ng katahimikan. Pagkatapos nito, natutuwa si Roxy na makita na sumama rin sa kanila ang isang babae na may pangalang Meria at isang lalaki na may pangalang Mugen. Tinukso ni Meria si Mugen na kung paanong ang isang lalaking matigas ang ulo ay naghahanap ng pagkakataon na subukan ang kanilang lakas laban sa dragon, ngunit kinumpirma ito ni Mugen. Ipinaliwanag ni Mugen na siya ay voluntaryong sumama dahil sa ama ni Roxy, at nais niyang bumawi para dito at nagtaka si Roxy kung tutol ba ang pamilya niya sa pagpunta niya sa Galia. Kaso ipinaliwanag ni Mugen na wala itong pakialam sa kanya at gusto lang nila magdala siya ng ilang gun relics. Nag-away ulit ang dalawa at natutuwa si Roxy na unti-unti nang naging magkaibigan na ang dalawa at sa ibang dako, natuklasan natin na ang anak ni Mugen na si Rain ay isang mananaliksik at nasa isang laboratorio na puno ng mga parte ng katawan ng goblin. Natutunan niya na ang ilang mga parte ay mula sa mga atake ni Corpseman at ni Lichman, at napansin na ang mga sugatang gawa ng mga pana ay hindi normal. Natuklasan niya na ang mga ito ay gawa ng mahiwagang pana ng Black Sword na isa sa mga armas ng Mortal Sin.
Ang mga mortal sin weapons ay gawa sa isang materyal na kayang manipulahin ang kapangyarihan ng magic sa mataas na antas, di siya masyadong maalam tungkol sa mga armas na ito, subalit tiyak siya na ang may hawak nito ay magiging labis na mapanganib. Gusto sana niyang makita ang isa sa mga armas na ito at si Fate ay dumating na sa Tetra, ang pangunahing sentro ng pagpapadala patungo sa Royal Capital, at ito'y kilala bilang Merchant City, na kung saan nagtitipon ang mga pinakamagagandang kalakal sa timog. Nagulat si Greed nang malamang nakapunta na si Fate dito noon. Kaso simpleng sinabi ni Fate na dumaan lang siya dito, pero ipinakita ng isang alaala na siya ay binato ng mga bato noong panahon na iyon, at sabi pa sa kanya na hindi aalis ang karwahe patungo sa Galia hanggang umaga. Kaya't habang umaalis siya, ibinahagi ni Greed ang kanyang mga balasubas na mga komento tungkol kay Roxy. Sinabihan siya ni Fate na tumahimik at napilitan siyang humingi ng paumanhin sa lalaking may karwahe nang akala niya ay kausap niya. Nagdesisyon si Fate na kumain ng karne at nakita natin ang isang lalaki na humihingi ng tulong sa isang grupo ng mga mandirigma, di sapat ang pera na inaalok niya para sa kanilang tulong, kaya't inaapi nila ang kawawang lalaki. Dumating si Fate at madaling tinalo ang mga ito, at binati ang kanyang lumang kaibigan na si Seth, at sa isang sulyap sa kanyang alaala, kita natin na dati nang nanirahan si Fate doon at ang kanyang patuloy na pagiging gutom ay palaging nauuwi sa kanya sa pagkabuli. Nakita rin natin na malapit si Fate sa kanyang ama na isang mandirigma, kaso namatay ang ama ni Fate at binanggit ng ibang mamamayan na may kasanayan sa spear technique ang kanyang ama, kaya't iniwan siya ng punong bayan. Ngunit ang kasanayan ni Fate ay walang silbi, kaya't walang gustong mag-alaga sa kanya at iniisip ng mga taong walang awa na mas mabuti na lang na palayasin siya sa nayon, at tawagin siyang walang kwenta. Hindi nila alam na ang pagtrato ng isang bata na parang basura sa mga sandaling namatay ang kanyang ama ay magiging simula ng isang perpektong kwento ng pagiging masama. Sa kabutihang palad para kay Seth, hindi siya isang masamang tao at si Fate ang tao na kailangan niyang hingan ng tulong para sa kanyang nayon, at sa nakakagulat, wala sa kanya ang pagkatuwa ng lalaking iyon at ipinaliwanag nito kay Fate na siya ay anak ng punong bayan na nagtaboy sa kanya. Hinikayat siya ni Greed na tulungan, subalit hindi para sa kabutihan, kundi dahil kailangan niya ng pagkain para sa kanyang gluttony skill, at napagkasundoan ni Fate na tulungan si Seth, at iniisip niya na bagamat mayroon pa rin siyang galit sa mga tao, may mga alaala pa rin siya tungkol sa kanyang ama. Dumating sila sa nayon, ngunit nadismaya ang punong bayan nang makita niyang dinala ng kanyang anak ang walang silbing mahina na tinaboy niya dati. Sinikap ni Seth na patunayan ang lakas ni Fate matapos niyang makitang madali nitong tinalo ang mga mandirigma, ngunit hindi ito tinanggap ng punong bayan at napagpasyahan na hanapin na lang ang mga mandirigma kinabukasan. Pinapaalala ng alalay ng punong bayan na naririnig na nila ang mga sigaw mula sa kalapit na kagubatan, at ang mga halimaw ay malapit na kaya't wala na silang oras pa, at nagpasya ang punong bayan na gamitin na lang si Fate bilang sakripisyo upang makakuha sila ng konting oras. Malinaw na nagsawa na si Fate sa mga pang-iinsalto ng mangmang na ito, ngunit hiniling sa kanya ni Seth na maging mahinahon, at sa bahay ni Seth, natutunan ni Fate na ang asawa ni Seth ay namatay dahil sa mga halimaw. Naghihinayang si Seth sa pagsunod niya sa kanyang ama na laging tama, at ipinaliwanag na nagsimula lamang siyang magbago nang isilang ang kanyang anak na babae. Ipinaliwanag ni Seth na ang mga halimaw ay unang dumating mga isang buwan na ang nakalilipas, at ang mga saksi ay nagsasabing mayroon higit sa isa at marahil ang iba ay makakalipad pa. Iba sila sa mga karaniwang halimaw na dati nang dumating sa nayon, kaya't naisipan nilang mag-hire ng mga mandirigma, at biglang nag-ugong ang sikmura ni Fate at doon agad na kumuha ng pagkain si Seth, at agad nagtanong siya kay Greed kung may alam ito tungkol sa mga kalaban. Inakala ni Greed na mga gargoyle lang ito at nagsimulang gumawa ng mga pagsusuri na naglalayong suriin kung paano nagre-react ang mga tao, at kapag oras na, isasagawa na nila ang kanilang buong atake. Nagpakilala ang anak ni Seth na babae at nagbigay ito ng candy kay Fate para mawala ang kanyang kirot sa tiyan. Nagdesisyon silang maglaro muna at napagtanto ng mga nakakita na ang batang ito ay marahil ang huling kalaban dahil sa madali nitong tinalo ang kanyang kalaro sa arm wrestling. Nagsimula na kumain si Fate ng mga dala niyang pagkain, ngunit biglang nagulat nang biglang nakaramdam siyang pagod at nawalan ng malay, at nakita ito ni Seth at ng batang babae. Ipinaliwanag ng bata na binigyan niya si Fate ng candy na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Hindi alam ng bata ang kahulugan ng kanyang ginawa,
at napagtanto ni Seth na seryoso ang kanyang ama tungkol sa pagsasakripisyo kay Faith at gumamit si Greed ng lahat ng impormasyon upang malaman na ang candy ay isang lason, at sinubukan ni Seth na gisingin si Faith, ngunit wala ng oras para dito dahil narinig niyang may mga sigaw mula sa kalapit na nayon at natuklasan nilang nakarating na ang mga halimaw sa nayon. Kaso dito na natatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.